papalain pag tayo ay patuloy na naka-tune in sa Panginoon, naka-align ang ating buhay sa nais ni Lord. O diba? Kasi ang greatest talagang greatest power to serve God is to obey Him. Diba? Yun yung pinaka-greatest power ng paglilingkod, yung marunong tayong sumunod. Kaya may kita po natin talaga mga kaabangers, salamat sa mga buhay nyo. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, patuloy tayong pasaganain ng Panginoon, patuloy tayong kanyang buhusan ng mayamang pagpapala sa mga buhay natin. O kumusta na kayo mga pinagpala upang maging pagpapala sa buong mundo? Kumusta na po ang mga buhay natin? At nawa naman talaga ang buhay natin kagaya ng 2 Corinthians 3:2, no? Isang salita na di lamang na nakasulat sa tabletang bato ang mga salita, kundi salitang nakaukit sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Yan po ang daily life sharing. Yan po yung 1 Peter chapter 3 verse 4 na yung ating angking nating kagandahan ay hindi lang angking panglabas, kundi ito yung person of the heart. Ito yung person of the heart na which is more precious in the sight of God. Yun yung person of the heart with a quiet spirit, with the incorruptible, walang kupas na buhay na pinipresenta natin ang Panginoong Hesus, yung ugaling langit na kaakit-akit. Yan po mga kaabangers, at nawa ngayong hapong ito ay mapagpala po tayo, no? Mapagpala po tayo mga salita kung saan ay hindi lang titigil sa isang area ng paglilingkod, kundi ang buhay natin ay lumalaganap dahil sa ating kitang-kita ng kapitbahay natin, ng manugang natin, ng pamilya natin, ang salita na nagbibigay buhay. Kumbaga ang tawag sa iyo ay the life-giving spirit, di ba? Kasi yung spirit na yan, gaya ng mga sinasabi mo, bawat sinasabi mo nagdadala ng pag-asa. Yan yung life-giving spirit. Bawat sinasabi mo ay nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Bawat sinasabi mo, yung mga mahihina ay lumalakas. Bawat sinasabi mo, ang mga may karamdaman ay gumagaling. Bawat sinasabi mo, ang mga lito ay talaga nagkakaroon ng direksyon, nagiging isa ang focus na dati-rate ay nalilito. At ngayon ay iisa na ang focus. Yan po ang mabuting balita. Kaya ito pong daily life sharing ay hindi lang po ito programa na para ihatid sa inyo yung program, kundi ihatid sa inyo yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Kung paano siyang muling nabuhay, paano siyang namatay para sa iyo, sa akin, at paanong nagbubo ng dugo sa kapagpatawad ng ating mga kasalanan, ay nakita natin talaga, no? Buhay na buhay ang mga salita niya. Kitang-kita ho talaga natin na hindi po papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kaya kumusta na po kayo? Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Kumusta na po? Hallelujah. I-like natin, i-share natin, hallelujah, ang mensaheng ito. I-share natin sa mga iba nating mga kaibigan. Hallelujah. I-share natin ito. I-share natin sa mga malalapit sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kapamilya, kamag-anak. I-share natin. Ibalita natin ang mabuting balita. Ibalita natin kahit sa gitna ng mga problema ay buhay na buhay pa rin ang Kristong ating tagapagligtas. Buhay na buhay ang ating kapayapaan, ang ating kapanatagan, ang ating kagalakan. Kitang-kita po yan. Kasi yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating malakaran tuwi-tuwi na. Malakaran kahit nasa gitna. Kaya mamimili ho talaga tayo. Decision away lang po ang pagitan yan. Oo, talaga naman. Decision away lang. Ang pagdi-decide mo lang ngayon, yun ka na. Magiging sino ka bukas at ngayon. O diba? Ngayon at bukas. Yan po yan. Decision away lang. Mag-decide kang maniwala, makikita mo ang himala.
Mag-decide kang lakaran yan, ay makikita mo talaga kung gaano katapat si Lord. Totoo po ito. Mag-decide ka lang talaga. Marami kang makikitang himala sa buhay mo. Yun yung matindi. Ang paniniwala ay simula ng himala. Kasi bakit? Ang sino mang maniwala sa akin, sabi ng Romans 8, sabi ni Pablo, ang sino mang maniwala sa Panginoong Jesus, ay, sabi niya doon ay, tayong mga naniniwala ay bibigyan ng, ang tawag niyan, hindi tayo mapapaya, sabi ng Romans chapter 8, verse 10. At verse 13, ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. O kita mo, sa kapanyan, maliligtas ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya ito po yung daily life sharing. Paano po ba nasa sa buhay natin? Sa payak, simpleng-simple. Hindi komplikado. Payak na mga salita. Kasi doon niya nakapaloob sa mga salita. Kaya nga ito yung ating pag-uusapan. Ultimate purpose. Diba? Part 3. Ultimate purpose part 3. Kaya sabi doon sa sabi sa 1 John 3:8, he who sins is the devil, is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. That he might destroy the works of the devil. Iyan po yan. Kaya makikita nyo po na sabi ng NLT version ng Proverbs 19:21, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Hallelujah. The Lord's purpose will prevail. You can make many plans. Marami kang plano, marami kang gagawin, marami kang iniisip, pero ang Diyos pa rin nagbibigay ng kakayanan na itong lahat ng ito, His counsel, His purpose will prevail. His counsel, His will. Ang meaning ng purpose is will, His will. Ang meaning ng purpose is the Word of God. Ang meaning ng purpose is the intention of God for us to act. Yan ang meaning ng purpose. Intention, original intention of God for us to act. For us to act, yun yung ating lalakaran. Kaya nga, your kingdom come, your will be done, saan? On earth. Yun yung on earth. Yun yung dito sa earth pa lang ay atin ang ma-experience yung kanyang paghahari. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano ang gustong ganapin? Anong gustong pangyayarihin ni Lord dito sa lupa? Anong gustong matupad ni Lord dito sa lupa? Yung kingdom niya dumating sa atin. Yung paghahari niya dumating sa atin. Yung kanyang presensya ay dumating sa atin. Yung kanyang kalooban ay dumating sa atin. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya ang ating karunungan, sabi ng 1 Corinthians chapter 1. Siya ang ating karunungan, 1 Corinthians chapter 1 verse 30 to 31. Siya ang ating karunungan, ating kabanalan, ating redemption, ating righteousness. Siya lahat talaga yan. Siya ang ating lahat. Kaya ang sino mang gustong magmalaki, ipagmalaki niya ang Panginoon. Di ba? 1 Corinthians 2:16, nasa atin ang kanyang isipan. So, ganun katindi ang regalong ilagay ng Diyos sa iyo. Ganyan katindi, kataas, kalalim, kalawak ang purpose na nilagay niya sa iyo. Di ko ma-imagine, kung meron kanyan. Di ko ma-imagine pag meron tayo niyan. Hindi talaga papayag si Lord na ang salita niya ay nakatago lang doon sa iyong cabinet. Hindi nakikita ng iyong kasama. Hindi nakikita ng iyong katabi. Hindi nakikita ng iyong asawa. Malabo po yun. Hindi po pwede na ang taong pagkatapos na galing sa kadiliman at nagliwanag, hindi po pwede na ang liwanag mo pagkatapos kang sindihan ng liwanag ay
inilagay sa ilalim ng lamesa ang liwanag. Walang nagsindi ng ilawan na pagkatapos masindihan ay nilalagay sa ilalim ng lamesa, kundi ang lahat ng mga naliwanagan inilalagay sa ibabaw, parang kitang-kita ng lahat. Ang liwanag at ang dilim ay mapapawi. Kaya wala pong nanalong dilim sa liwanag. Kaya pag maliwanag ang mensahe ng buhay mo, maliwanag din ang purpose. Wow! Hallelujah! Pag maliwanag po ang mensahe sa buhay mo, maliwanag din ang purpose. Kasi the Word of God, the purpose of God is the Word of God. The purpose of God is an original intention of God. For you to act, for me to act, na ating malakaran sa lupa. Yan po yan. Kaya mga kaabangers, kumusta na kayo dyan? Hallelujah. Shout out po sa mga nariyan. Shout out po sa inyong lahat. At dalangin ko sa Panginoon na ang mga mensaheng ito ay atin pong maiukit sa ating puso upang makita ng lahat at mabasa ng lahat ang totoong buhay na nilagay sa buhay mo. Amen po ba? Yung buhay, walang iba kundi ang buhay ng Panginoong Jesus. Yan yung buhay na meron tayo. Kaya nga po, mga kaabangers, ultimate purpose of God, part 3. So, ang ultimate purpose, pag sinabing ultimate, ultimatum na sagot, purpose ang ultimatum na sagot. At ang purpose na yun, nakapaloob sa buhay ng isang tao. Nakapaloob sa buhay ng isang tao na walang iba kundi ang buhay ng isang taong nagkatawang tao mula sa spirito, nagkatawang tao, ipinanganak sa lupa. At ang tawag sa kanya ay Emmanuel, God with us. At sabi ng Matthew 1, kaya siya naparito upang wasakin ang gawa ng kasalanan. Wasakin ang gawa ng kasalanan at iligtas ang lahat ng tao sa gitna ng kasalanan. Iligtas tayong lahat. Yan po talaga ang purpose ni Lord. Why He became flesh in our midst. Tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa privilege. Salamat sa pribileyo na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa privilege, Lord, na makapaglingkod sa iyo. Salamat, Lord. Salamat. Oh, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Patuloy kang maghari sa buhay namin, Panginoon. Patuloy kang maghari sa buhay namin, Lord. Patuloy kang maghari, Lord. Hallelujah. Oh, maghari ka. Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoon, hallelujah. Oh, hallelujah. Shandarabashanda. Manalangin ka, hallelujah. Oh, ang Panginoong Hesus ay nais niyang ikaw ay kanyang yakapin. Nais na kanyang ikaw ay kanyang maranasan. Nais niya yan na maranasan mo siya. Oh, hallelujah, totoo lang. Nais niya Diyos na maranasan mo siya. Nais ng Panginoon na makita mo siya sa buhay mo. Oh, makita sila lahat, nilang lahat sa buhay mo. Kaya siya nagkatawang tao pang tayong lahat ay maging buhay na patuto. Salamat, Lord, sa privilege na yan. Isang buhay na patutuo, sabi mo sa Acts 1:8, ibinigay mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao upang kami ay magiging saksi mo. Ipatutuo ang buhay mo. Maranasan ang buhay mo. Makita ang buhay mo pag maniwala ka. Oh Lord, naparito ka hindi upang magtayo ng relihiyon. Naparito ka upang itayo ang iyong kaharian. Ang paghahari mo dito sa lupa, ang iyong gobyerno sa langit ay ibaba dito sa lupa. Ang iyong paghahari, Lord, ay maghari sa lahat ng puso ng tao. Maghari ang kapayapaan, kapatawaran, maghari ang pagbibigayan,
Maghari, Panginoon, maghari ka. O Panginoong Hesus. Kaya Lord, ang purpose mo kung bakit naparito ka upang ilagay sa amin ang regalo ng paniniwala. Ang paniniwala to conquer kingdoms, to build your kingdom here on earth as it is in heaven. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat, 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 salamat. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Kaya Lord, hindi lang po ito na magiging loyal kami sa grupo, kundi kami ay iyo talagang representative. Maipresenta ka namin. Maging buhay ka sa amin. Buhay ka sa amin upang mabuhay ang ibang tingin nilang wala ng pag-asa. Lord God, salamat po. Salamat po. Salamat, Holy Spirit, sa iyong pagsama, sa iyong pangunguna, sa iyong pagpapala sa oras na ito. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Kumusta na po kayo? Ang haba ng ating introduction, ano? Pero pag nagsulat ka noon, nasulat mo yung mga verse na yun, ang chapter, ay talaga namang parang tapos na ang mensahe natin, totoo lang. O ba, kaya nga kailangan po tayong magsulat kailangan po tayong magbasa. Kailangan po tayong gumawa po ng talagang mga babasahin para tayo po ay makakita talaga ng salita ay atin pong maranasan. Noong nakaraan sa Ultimate Purpose Part 2, pinag-usapan natin yung naparito ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus, na siya yung replika. Sabi ng Colossians, the visible image of the invisible God. Si Jesus ang visible image of the invisible God. Invisible God. Siya po yung visible image. So kung visible image, siya po yung lumalakad, person of the Spirit, person of the Word. No? Siya yung salita na lumalakad sa lupa, na ang tamang salita ng Bible ay God with us. And He came to destroy the works of the devil. At ang isa sa matindi talaga na gusto talagang ipakita ni Lord Jan ay ang tao talaga ay alam natin na ipinanganak tayong makasalanan. Sa bahay bata pa lang ng nanay natin, tayo po ay makasalanan na. Kaya tayo po ay naging anak ng kadiliman. Anak ng kadiliman, sabi ng Ephesians 2, dati tayong mga patay at sinusunod natin ang gusto ng kaaway o gusto ni Satanas. Naging tayo ay mga suwail at lumakad ng ating sariling pamamaraan. Kaya nga naman, naparito ang Panginoong Hesus upang ihatid sa atin ang mabuting balita tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ihatid sa atin ang mga salita ng buhay. Mga salita na kung saan ay makalakad tayo sa kanyang kalooban. Mga salita na kung saan ay kapag nanalig tayo, hindi natin pwedeng maitago talaga ang ating paniniwala na yung salita na ito ay malalakaran mo talaga, maipapakita mo talaga ng tahasan na ang liwanag na ito ay kaya pong malakaran dito sa lupa. Ang liwanag ay hindi literal na liwanag kagaya ng araw. Ang liwanag ay walang iba kundi ang liwanag ng mabuting balita. Liwanag ng mabuting balita na nagpapalaya sa lahat ng uri ng gawa ng kadiliman. Kaya kitang-kita po natin ang salita ng Diyos Kitang-kita po natin ang puso ng Panginoon Kitang-kita po natin sa ating mga buhay yan.
Now, depende sa iyo talaga. Depende sa iyo kung yung salita ba ng Diyos na ito ay talagang totally mong papayagan. Totally mong aayunan, totally mo talagang ay payagan ang Diyos talaga sa buhay mo. Kasi walang makaaagaw sa atin. 'Di ba? Sabi ng Bible, walang makakaagaw sa atin sa kanyang mga kamay. Pero people of God, nais kong malaman mo na nandito siya upang wasakin ang kadiliman, wasakin ang gawa ng kadiliman kung mananalig ka na siya nga ang susi. Pag ayaw mo, walang mga pipilit sa iyo kasi yan ang greatest gift na weapon na binigay ng Diyos sa atin. Alam mo kung ano? Yun yung ating free will to choose. Free will natin. Freedom to choose. Iyan po yan. Ikaw ang mamimili niyan. Kaya nga walang ibang binigay si Lord sa atin na gawa kundi the work to believe. Yan lang po. Kapag ikaw maniwala, maliligtas ka. Sabi ng Ephesians 2:9. 2:8 verse 9. Chapter 2 verse 8 and 9. Kapag maniwala ka, talagang maliligtas ka. Kasi ang kaligtasan, ang righteousness, regalo yan eh. Regalo yan. Yung puso mo na liko, papalitan niya ng pusong tuwid. Wala pong mabuting gawa na kaya nating labanan ang puwersa ng kadiliman. Wala pong mabuting gawa. Kaya marami pong mababait. Mabait lang, pero alipin ng kasalanan. Mabait lang. Kaya nga po, kailangan na po natin ang regalo ng kaligtasan at the only part of men is the work to believe. Ang parte lang talaga o bahagi na meron sa atin ay ang maniwala. Maniwala tayo na yung kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo, na binubo niyang dugo sa krus sa Kalbaryo, ay sapat at higit sa sapat yon, na yung dugo na yon ay sapat na linisin ka. At ang Diyos ay tapat, lilinisin ka nga niya. Na para bagang hindi ka nagkasala. Ganyan katapat si Lord. Na kapag mananalig ka sa mga salita niya, mananalig ka sa kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo, maniwala ka na yung kanyang banal na dugo ay ultimate answer ng ating kahabag-habag na kalagayan, ay talaga ang paniniwala mo ay mangyayari sa buhay mo na ang nilinis niya ay nilinis na nga niya. Yan ang paniniwala. So, pagkatapos bang nilinis ka niya, niligtas ka niya, binigyan ka niya ng regalo ng righteousness, ay hindi ka na ba magkakasala? Magkakamali pa rin. Kasi habang nandito ka sa katawang lupa, ang hilig nito na nakakabit sa iyo, ang hilig niyan ay hindi po nawala. Pero meron kang choice. Meron kang choice. Kaya sinasabi nga ng Romans chapter 8, di ba? Verse 4 to 11, na di po natin kayang sumunod sa Diyos. At pilitin man nating sumunod, hindi natin kaya, sabi ng Romans 8 verse 6 to 7. Hindi natin kaya. At wala din tayong kakayanan. Kaya habang nasa atin ang banal na spirito, itong spirito na ito ang magbibigay lakas sa iyo para mapagtagumpayan mo ang mga gawa ng hilig ng iyong laman. Ganyan po yan katotoo. Kaya kahit mabait, hindi po kaya ang ating kabaitan labanan ang kasalanan. Hindi po talaga. Kaya kailangan natin ang tagapagligtas. Walang grupo, religion, walang mali dyan. Pero hindi po yan ang napako sa krus sa Kalbaryo. Kaya ang Diyos hindi nagtayo ng religion.
Kaya ang Diyos hindi nagdala ng religion. Kaya ang Diyos hindi nagbigay ng religion. Ang kanyang gustong ibigay sa atin ay ang ating pakikipagrelasyon sa kanya. Yan po yan. Kaya nga mga kaabangers, gusto ng Diyos na tayo po ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Isang buhay na kung saan ay kaisa ng Panginoong Hesus. Isang buhay na kung saan ay tayo at ang Panginoong Hesus ay iisang lalakad sa kanyang katuwiran. Kaya nga, ikaw at ang Panginoong Hesus ay iisa. Ano po itong ibig sabihin? Kasi di ba, those who joined with Him, 1 Corinthians 6:17, those who join with Him are one spirit with Him. Di ba? One spirit with Him. Ang sumama sa Kanya ay maging kaisa ka ng Kanyang Espiritu. Kaya nga po, mga kaabangers, kapag ang Espiritu na yan na bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay, ang siya ring Espiritu natin, ang Espiritu rin na yan, ang siyang magbubuhay sa atin, quicken our mortal bodies. Yung bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay, yan din yung Espiritu na bubuhay sa iyo will quicken your mortal bodies. Ibig sabihin ng quicken, siya ay gagalaw in your behalf. Kaya sabi niya, bibigyan ko kayo ng lakas upang mapagtagumpayan nyo yun. Yan po yan. Kaya nga po, naparito siya upang wasakin ang lahat ng gawa ng kadiliman. Naparito siya upang wasakin ang kasalanan. Anong kasalanan yun? Yun yung singular at yung plural. Dito, sa 1 John chapter 3 verse 8, plural yun, sins. Naparito siya upang wasakin ang lahat ng maraming kasalanan. Ano po yung marami na yun? Iyon na po yung resulta ng ating katawang lupa. Resulta ng ating hilig ng ating laman. Kaya sabi ng Romans chapter 13 verse 13, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang hilig ng ating laman. Yung sabi doon ay yung magulong pagsasaya. Saan ka makita ng magulong pagsasaya? Mayroon pong pagsasayang magulong. Masaya ka nga, pero bandang pagkatapos mong maging masaya, bangungot naman ang bandang huli ang resulta. O diba? Halimbawa, drugs. Nag-enjoy ka nung iyong tinikman yan. Pero wag ka. Pag naalipin ka sa enjoyment na meron siya, mawawala ka naman sa sarili mong isipan. Mawawala ka sa sarili mong diskarte. Sasabit na ang diskarte mo sa buhay. Sa madaling sabi, yan ang magugulong pagsasaya. Halimbawa, alak. O ang alak din, sabi ng Proverbs 20, di ba? Isang kaululan ang naaalipin sa alak. Masaya ka nung nagiinuman, nagkukwentuhan. Pero di mo namamalayan na nagiging ulol ka sa iyong sarili. Bakit? Minsan sa sobrang lango, di mo na alam na nakahubad ka na. Sa sobrang mong lango, di ka na nahihiya sa mga tao sa paligid. Yan yung magugulong pagsasaya. At ang sabi ng Bible, huwag mong gugulin yan. Huwag mong gugulin ang iyong panahon dyan. Sa halip, sabi ng Romans 13 verse 14, di ba? Ay isuot ninyo ang Panginoong Hesus. Pag sinabing isuot, gawin ninyong sandata ang Panginoong Hesus sa buhay ninyo. Intindi, di ba? Pag hindi mo yan nakikita, ang nakikita mo lang ay ang iyong mabuting ginagawa. Pero mapapansin nyo po na ikaw ay tinatawag na mabait. Pero yung bait mo ay may lambong naman o pinapalooban naman ng kasinungalingan.
mabait na sinungaling, mabait na kunwari, mabait sa harap ng tao pero sa personal, asaan? May mali ba sa mabait? Wala. Walang mali sa mabait. Pero kulang. Ang mabait ka lang na wala po ang iyong tagapagligtas, wala ang salita ng Diyos, kulang ang iyong lakas para mapagtagumpayan mo ang iyong kahinaan. Kaya upang mapagtagumpayan ang iyong kahinaan, kailangan mong isuot, put on Christ, sabi ng Romans 13:14. Your weapon is Christ Himself. Kaya dito makikita niyo po na ating napag-usapan nung nakaraan ay naparito ang Panginoong Yesus upang wasakin ang kasalanan. Kaya unang kasalanan yun yung singular. Anong kasalanan yun? Yun yung kasalanan hindi ikaw may gawa. Ito yung minana mong kasalanan na hindi ikaw ang may gawa. Kasalanan ito ng unang mga magulang na kung saan ay atin pong namana mula pa lang sa bahay bata ng nanay natin. Kaya sa bahay bata pa lang ng nanay natin, makasalanan na tayo. Hindi pa tayo gumawa ng mali, ay talagang liko na ang buhay natin. Kaya makikita mo, sabi ng Proverbs 22, di ba? Na ang bata ay likas na sutil. O sinadya ba ng bata yon? Hindi. Kasi mayroong tinatawag na sin nature. Yung sin nature na yan, yung nature na ipanganak ka sa kasalanan, ay yung unang kapanganakan mo ay kapanganakan mula sa kasalanan. Kapanganakan mula sa laman. Kaya kailangan kang ipanganak mula sa Espiritu. Kaya sabi ni Nicodemus sa John chapter 3, babalik ba siya sa bahay bata ng nanay niya? Sabi ni Jesus, guro ka pa naman, di mo maintindihan ang mga sinasabi ko. Kaya sabi niya sa verse 3, maliban na ang tao ipanganak sa Espiritu, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So kailangan tayong maipanganak muli sa Espiritu kasi yung una nating kapanganakan ay kapanganakan na mula sa laman. At ang mula sa laman ay hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mula sa laman, gawa sa laman, sabi ng Romans chapter 8, na nakaset on the flesh, our mind set on the flesh ang mga gawa ng laman. Puro pang ibabaw lang. Ang gawa ng laman, puro horizontal lang. Nasaan ang vertical? Kaya nga yung taong na ipanganak muli sa Espiritu, sabi ng Romans chapter 8, verse 7 to the following, na kung saan ay ang ating mga isipan ay nakatuon sa mga bagay na pangitaas. At ang Espiritu ang may gawa niyan. Kaninong Espiritu? Espiritu ng Panginoong Yesus. Ang Espiritu at ng ating Espiritu, yung human spirit at ang Holy Spirit, magkakatrabaho yan. Makagagawa yan ng mga bagay na pangitaas. Makagagawa yan kasi it's the Spirit who enable us to do mighty things. Kaya maliban na ang tao maipanganak muli, unless a man be born again, hindi po religion yan. Experience mo yan sa encounter mo kay Lord. Experience mo yan pagkatapos mong humingi ng tawad, inamin mong ikaw ay nagkasala at makasalanan. Kaya magkaiba ang nagkasala sa makasalanan eh. Ang makasalanan, yung hindi ikaw ang may gawa, naman na mo lang ang kasalanan. Kaya tawag sa iyo ay makasalanan. Kaya pagkatapos kang patawarin, nilinis ng dugo ng Panginoon, namulat ka, nagkaroon ka ng awareness, hindi ka na masasabing makasalanan. Ang tawag sa iyo nagkasala. Pawang mahina. Kasi itong laman natin ay likas na mahina. Kaya sabi ng Romans 8:16, ang banal na espiritu ang lumuluhog sa atin na yung hindi kayang gawin ng ating laman, ang espiritu ang gagawa.
Sabi ng Philippians 3:15, hindi man natin maunawaan pa ito sa ngayon, pero ipapaunawa rin yan ng Diyos sa atin balang araw. 1 Corinthians 13:12, tila malabo pa lang sa ating paningin, malaanino pa lang yan sa ating mga paningin. Pero lahat balang araw ay pagiging ganap at ipapakita ng Diyos sa atin yung liwanag na maliwanag yan. Kaya po may tinatawag na salitang maturity. At ang meaning ng maturity, ito po'y pinagsama-sama ng maliliit mong ginagawa araw-araw. Yan ang maturity. Kaya po, maintindihan mo ngayon kung bakit ang Panginoong Hesus ay kailangan tayong consistent, kailangan tuloy-tuloy. Bakit kailangan nating tuloy-tuloy na makarinig? Kasi ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Hindi po natin kahit kailan kayang sumunod sa Diyos. Kasi ang gawang laman ay kapos. At sabi ng Romans 8:6, di ba? Hindi kayang sumunod kahit kailan. Kaya ang Espiritu, sa Romans 8:16, ang Espiritu ang lumuluhog sa atin para yung hindi kayang gawin ng laman, ang Espiritu ang gagawa para sa iyo. Kaya napakahalaga ang salitang magpakababa, magpakumbaba. Napakahalaga ang salitang manalig. Kaya ang pagsunod ay resulta ng ating pananalig. Kaya sabi ng 1 John 5:3, hindi mahirap sundin ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya. O, di ba? O, kaya makikita mo ang dalawa. Yung isa, mahirap kahit kailan sumunod sa Diyos. Yung isa naman, madaling sumunod sa Diyos. Bakit itong dalawang ito ay parang magkabalinto na? Kasi yung gitna may kapahayagan. Yun yung ating submission, yun yung ating obedience, yun yung ating faithfulness, yun yung gitna ng dalawa. Kahit kailan. Alam niyo po ba? Kaya naparito ang Panginoong Hesus para wasakin niyang mga gawa na yan. Nang sa gayon, hindi ka na laging magsasabing makasalanan ako. Para mababago na ang litanya mo na makasalanan ako. Para mababago na ang litanya mo na tao lang ako. Palusot na lang din minsan natin yan eh. Tao lang ako. Kaya nga po nagkatawang tao si Kristo Jesus para wala ka nang gagamiting scapegoat. Wala ka nang gagamiting palusot na sabihin mong tao pa rin ikaw. Kundi ang tawag sa iyo, taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya yung natural, pag pinagsama sa supernatural. Yung ordinary, pag sinabi sa isama, sumama kang makipag-isa sa extra, masasabi natin extraordinary. Kaya those who joined with Him, those who joined to the Lord, are one spirit with Him. Para hindi na tayo laging mga tuwiran. Na tao lang ako, di ko kaya yan. Hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan ka, tao lang ako. Naging tao din si Jesus. Alalahanin mo yan. Naging tao rin si Jesus. At ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao na may kahinaan katulad ko, katulad mo. May kahinaan din siya. Bakit kung wala siyang kahinaan, di siya tutuksoin ng dyablo? Pero ang isang mabuting balita, hindi siya nagkasala. Kasi bakit? Wala siyang ibang ginagawa kundi ang ituon, i-focus ang sarili sa gagawin ng Ama sa kanya. So binigyan na tayo ng halimbawa na dapat tularan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Binigyan na tayo ng dapat na tularan na halimbawa, kundi ang Panginoong Hesus.
Siya ang nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Siya ang nag-iisang nagtagumpay, kaya tinawag siya na ultimate purpose. Meron na tayong kapanatagan ngayon na makakalapit sa mahabagin niyang trono at doon natin masusumpangan ang kalinga niya at habag sa panahon na ito'y ating kailangan. Sabi ng Hebrew 7, di ba? Nagkatawang tao din siyang katulad mo, katulad ko. Upang matulungan niya at mailigtas niya ang mga mahihina. Kaya lagi nating isipin na yung ultimate purpose, bakit siya nagkatawang tao, kundi para tapusin talaga sa ating buhay na kailangan din nating mag-participate. Kailangan din nating manalig, yan ang ating participation. Kailangan nating magpasakop, yan ang ating participation. Kailangan nating maging totoo, yan ang ating participation. Kasi lakas niya ang ating kailangan. Kung wala ang lakas niya, di natin kaya yan. Aminin natin yan. Hanggat nandoon ka pa sa sarili mong lakas, di ka niya tutulungan. Pero pag ikaw sumuko na, yun ang tulong niya darating. Paano tulungan ang ayaw naman humingi ng tulong? Paano maranasan ng isang taong himala kung wala siyang paniniwala? Yan po yung belief mo, ang paniniwala mo ang nagki-create ng isang bagong paligid. Kaya tingnan mo sa Hebrew 11, by faith they conquer. By faith, laging by faith. By faith they conquer. By faith they succeed. By faith they got the promise. Kaya by faith. Kaya dito, makikita nyo po na yung nakaraan, pinag-usapan natin na walang ibang gustong i-deal ang Lord kundi ang kasalanan. Yung una, kasalanan at mga kasalanan. Yung kasalanan na yan, yan po yung sinabi ng Exodus chapter 10 verse 16. Doing something against God or a person. Yan po yung kasalanan na yan. Doing something against God. Doing something against a person. Yan yung kasalanan. O diba? Lagi nating sinasabi na hindi ako pumatay. Totoo naman din, hindi ka naman talaga pumatay. Pero sa Bible, ang pinakamatinding mamamatay tao, yung sinabi ng 1 John 3:15, na ang taong napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. So, yung pamantayan mo at pamantayan ng Diyos, magkaiba. Ang layo. Kaya kung makikita mo, it means, the word sin means missing the mark. Ito po yung idinidil ni Lord. Ito po yung gustong lutasin ni Lord. Ito yung you are doing something against God or you are doing something against a person. Exodus 10:16. Ano pa? Itong kasalanan na to, doing the opposite of what is right. Doing the opposite. Ito po yung mga baliktad ang isip. Baliktad ang isip, ginagawa ang tama, ginagawang mali. Yung matamis gagawing mapait. Yung mabuti ginawang masama at ang masama mabuti. Isaiah 5:20. Saan ka lulugar niyan? Kahit ang Diyos di alam saan lulugar sa buhay mo. Kaya kapag ang tao magpakumbaba, ang tao hanapin siya, talikdan ang kanilang makasalanan. Sabi ng 2 Chronicles 7, hanapin ang Diyos at masusumpungan siya
Sabi ng Acts 17, ang totoo, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Hindi siya malayo. Di ba sabi ng Galatians 5:18? Yun yung ginagawa mo na lihis kung ano ang tama. Kasi yung baliktad ang isip ng mga ito, di ahiwang ko ba? Kasi di naman ako sila, di rin sila ako. Kaya kung makikita po natin na sino ba ang kanilang, ang tawag nito, sino ba yung defining factor natin para ang ating ginagawa ay mali at ang ating ginagawa ay tama. Saan ba tayo kumukuha ng hugot? Kung kanino ba tayo humuhugot para malaman natin yung ginagawa natin tama o mali. Alam niyo po ba, ang matinding paghuhugutan natin, panggagalingan ng hugot natin, paano malaman natin yung tama o mali. Balik tayo sa salita ng Diyos, balik tayo sa ating Creator. Balik tayo sa Diyos na siyang may likha ng langit at lupa. In the beginning, God. In the beginning was the Word. Ganyan po yan. Kaya ito po yung isang kasalanan na gustong burahin ng Diyos sa atin. Gustong wasakin ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang yung doing something against God or a person. Hindi lang yung doing something opposite of what is right. Hindi lang po yan. Hindi lang, ito pa, yung doing something that will always have a negative result. Alam mo ba, ito yung sinasabing magulong pagsasaya na masaya ka nga pero ang resulta ay negative, magulo. Romans 13:13. Oh, mabuti naman yung aking layunin. Alam niyo po, mga kapatid, mas interesado ang Diyos sa iyong action kaysa yung motibo. Kagaya ni David sa 2 Samuel chapter 5. Motibo niya naman ay ibalik ang ark doon sa pinakasentro ng Jerusalem. Kaya ginather niya ang 30,000. Talagang inipon niya ang 30,000 para masaksihan ng lahat ang spectacular na gagawin na programa na yung Ark of the Covenant na siyang nagpipresenta ng glory ni Lord, ilalagay sa sentro ng Jerusalem. Yung motive ni David ay mabuti. Alam mo ba, yung action ni David, yung way ni David ay hindi galing sa Diyos. Ito, ang Diyos is more interested with our action than our motive. Kaya ito yung isa sa matindi nating minsan bangungot. Kasi gusto nating paayunin si Lord sa ating agenda. Gusto natin si Lord ang pumasok sa ating standard. Hindi tayo ang pumapasok sa standard ni Lord. Kaya ang buhay natin na iipit, tinatamaan tayo ng ating sariling magandang motibo, pero yung pamamaraan ay hindi galing sa Diyos. Paano natin yan maintindihan ngayon? Ayaw mo namang lumapit sa Diyos. Ginigiit mo naman ang sarili mong paraan. Masisisi ba kita? Bilang tao, hindi. Pero ang tinatamaan ng resulta na negatibo sa buhay mo ay ikaw, hindi naman ibang tao. Siyempre, maapektuhan din ang mga taong nagmamahal sa iyo. Apektado din yung mga taong na may malasakit sa iyo. Pero anong magagawa nila? Ayaw mong makinig. Kaya ito yung sinasabi ng Bible na yung kanilang iwasan ang mga magugulong pagsasaya, inggitan, alitan, iwasan.
May mga taong hindi masaya pag hindi nakagawa ng mali. May mga taong sanay manira. Pag hindi nila gawang manira, hindi na sila masaya. Kasi bakit? Ugali na yan eh. Pag hindi nila ginagawa ng iba ang ginagawa nila, tingin nila, hindi sila masaya. Kaya inalis ng Diyos ang focus natin sa ating sarili at pumokus tayo sa Kanya para ma-align ang resulta ng ating mga ginagawa. At mag-i-enjoy tayo sa bunga nito, isang bungang hindi lang ngayon, kundi bungang mabuti na pangmatagalan. Yan po yung mga kaabangers. Kaya dito, makikita natin na itong kasalanan na ito yung ginawa ni David eh. Pero nung una, hindi niya alam na kasalanan sa Diyos yun. Anong ginawa niya? Na paraan. Kaya ang Diyos nagalit. Kasi nilagay sa cart. Mabuti yung intention niya doon. Nilagay sa karwahe at ang gumila ay hayop. Doon sa ark na siyang larawan o simbolo ng presensya ng glory ni Lord. At nang ito'y natisod yung hayop, ay matumba ang cart. Nung matumba ang cart, tinulungan ni Usa, namatay si Usa. Ano ang pagkakamali? Mabuti naman ang intention. Kasi sa paglilingkod si Lord, kay Lord, hindi ang mas hanapin niya ang hayop ang bubuhat sa mga bagay na paglilingkod. Ang gusto ng Diyos ay tao. Kaya nga po ang replika ng bagong tipan ay ang tao ang gusto niyang panahanan. 1 Corinthians 6:19. Ang tao ang gusto ng Diyos na maging templo ng Holy Spirit. Mas gusto ni Lord na ang tao ang siyang maging templo. Ang tao ang siyang maging tagapagdala ng mabuting balita. Hindi po hayop, kasi mas mataas ang tao, yung value ng tao. Bakit? Kasi ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. At ang hinahanap ng Diyos hindi hayop. Tao. Ang hinahanap ng Diyos hindi bagay, tao. Buhay na galing sa Diyos, na hiningahan ng Diyos. At ikaw at ako yun. Kaya yung motibo ni David ay dalhin ang ark doon sa Jerusalem. Pero ang Diyos nagalit kasi yung pamamaraan ni David, ang standard niya ang ginamit. Hindi standard ng Diyos ang ginamit. Anong standard ng Diyos? Na ang tao, ang mga Levites, ang mga taong pinili ng Diyos ang hahawak sa ark. Itinalaga para dalhin yun. Nang panahon na yun, yun yung mga Levites eh. Na tagapaghatid, na tagapamagitan ng tao at sa Diyos ay mga Levita. Sila yung mga set apart. Pero anong ginawa ni David? Hindi ang mga pare, hindi ang mga lingkod, hindi ang dinala. At ang panahon natin, tayo ang lahat ng sinasabing mga pare. Tayo ang mga royal priesthood ng si Jesus na matay at nabuhay na maguli. Ang tao dati, exclusive lang sa ilang tao ang Diyos na nanahan. Nang namatay at nabuhay si Kristo Jesus, ang Diyos ay nananahan sa lahat ng tao. After nung outpouring ng Holy Spirit sa Pentecost sa Book of Acts, I will pour out my spirit to all flesh. Kaya Revelation chapter 5 verse 10, you are a kingdom of priests to me. Tayong lahat ang kingdom of priests.
Ano ba ang trabaho ng kingdom of priest? Tayo yung mediator between God and man. Na ang ating dala ay mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya napakahalaga ang tao, ikaw kapatid, ikaw, ako, ang napaka-precious in the sight of God. Sobra kanyang labis na minamahal at sinisinta. Sabi ng Jeremiah 33, di ba? I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you with my loving kindness. Grabe ang Diyos. At sa grabe niyang pagmamahal, hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Ibinigay niya ang kanyang anak, namatay sa krus, nabuhay na maguli, parang mabuhay ka at ako at mabuhay kasama ni Kristo Jesus. Maging isa ka sa tagapagmana. Manahin mo ang kaharian ng Diyos. Kaya ang pagkatawag sa iyo ay hindi para ikaw ay alipinin ng kasalanan. Yan ang purpose, hindi alipinin ka ng kasalanan, kundi ang pagkatawag sa iyo ay maging conqueror ka to conquer kingdoms. Why faith was given? Because He wants you to be conqueror. He conquered kingdoms, Hebrew 11 verse 33. To conquer kingdoms. Why faith was given? To conquer kingdoms. Hallelujah. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka niya pasaganain. Kaya isa pa yan. Ang kahirapan, sumpa yan. Wala hong magaling na tao laban sa sumpa ng kasalanan. Ang kasalanan, sabi ng Isaiah 59, ang kasalanan ang dahilan kung bakit hindi niya tayo marinig kahit ang Diyos may taingang makarinig. Ang kasalanan, na kahit mahaba ang kamay ng Diyos, umiiksi na abutin ka at ayaw niyang abutin dahil sa kasalanan. Much as He wanted na i-bless tayo. Pero dahil sa kasalanan, ang kanyang kamay ay hands off. Inaalis niya ang kanyang kamay sa atin dahil sa kasalanan. Kaya ang kahirapan ay sumpa yan. Hindi natin kayang mapagtagumpayan ang sumpa ng kahirapan pag wala ang kakayanan ng Diyos, karunungan, kaalaman, at kaunawaan. Yan po ang nagdadala ng kasaganaan. Kaya si Jesus ang ating wisdom, si Jesus ang ating righteousness, si Jesus ang ating, ay talaga naman, ang ating holiness. Siya ang ating redemption. Kaya sabi ng 1 Corinthians 2:16, we have His mind. Kaya itong isipan na ito ay kailangan maituon kay Kristo para ma-elevate natin ito at ang ating isipan ay tutuon sa mga bagay na pang-itaas. Kaya magkaiba ang mind of the flesh sa mind of the spirit. Kaya makikita yan sa Romans chapter 8. Kaya binibigyan ka na hinihimok tayo at kinukumbinsi tayo na ang ating mga sarili ay mapuno ng presensya ng Diyos. Diba? Kaya nga naman,
nung si Usa nang matisod sa 2 Samuel chapter 5 nang matisod ang yung asno na yung parang ano na yun baka yata yun, di ba? Nung matisod yun, talaga naman, tinulungan ni Usa, nagalit ang Diyos. Nagalit ang Diyos. Sa galit ng Panginoon ay talaga naman, kung di ako magkamali, yun ay 1 Samuel pala. 1 Samuel chapter 5 verse 7. Kaya nagalit ang Panginoon at sa galit ng Panginoon ay talaga naman. Yun yung si David Hanapin ko ha. Maganda to Yung ark na yon, alam natin kinuha yon ng mga the ark return to Israel. Ito na. Chapter 6. Hanapin natin para makita natin. 1 Samuel ba yun? Basta yun. O 2 Samuel. Naalala ko lang po kasi para hindi po tayo mapamali. 2 Samuel na. Doon sa Hebron, di ba? Hebron ba? Tingnan natin. Kasi, yan, dito sa 2 Samuel chapter 6. Now, kaya dito natin, sorry sa delay. Doon natin makikita na set ni David yung the ark of God doon sa new cart and brought it out to the house. Diba? And Usa and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. Sa verse 3. And they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. Then David and all the house of Israel played music before the Lord on all kinds of instrument. O diba? Kompleto pa ng choir ito. On harps, on strings, instrument, on tambourines and sistrums, and on cymbals. And when they came to Nachon's at threshing floor, Usa put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Usa, and God struck him there for his error, and he died there for the ark of God, by the ark of God. And David became angry because of the Lord's outbreak against Usa, and he called the name of the place Peres Usa to this day. So David was afraid. Even David po, natakot po talaga siya. Kasi yung ark na yon, sino po talaga ang sino po talaga pang hahawak? Pero mo, nung inipon ito, 30,000 ng mga tao
na nakasaksi sa nangyari sa kanilang mata, nakita nila ang nangyari. Doon po makikita na doing God's work must be done in God's way. Doing God's will must be done in God's way. Kaya yung will at way ay di pwedeng maghiwalay. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Kaya yung motive natin dapat maback-upan. Yung right motive, maback-upan din ang right action. Kaya dito, makita nyo po na sa ginhawa ni David na badala sa city of Jerusalem, ang ark, sa ginawa niya, ang motibo niyang gawin, ang dapat gawin, ang kanyang doon sa kinapos kung paano yung pamamaraan na ibalik yan doon sa trono ng Jerusalem, sa rurok ng Jerusalem, na kung saan yun ang seat of power na makikita natin dyan. Ibalik yan doon sa city of David. Di ba? Ibalik yan doon. At kita nyo po, anong ginawa ng Panginoon, anong ginawa ni David. At mapapansin nyo po na ang pangyayari na to ay nakasaksi ang 30,000 na mga tao na nag-gather ng oras na yun. Anong gawin mo? Pwede ba ninyong turuan at pwede ba nating turuan ang Diyos dyan? Kaya nga po, ang purpose ng Panginoon, yan ang nag-a-align sa atin sa nais ng gawin ng Diyos sa ating buhay. Ang purpose na Panginoon sa atin, the ultimate purpose, ang purpose ng Diyos sa atin ay yan ay nag-a-align para magawa natin ng tama sa tamang paraan at sa tamang motibo. Kaya ang Diyos po, ang paggawa sa gawain niya ay gagawin sa paraan niya. Hindi po yung pwede na. Akala natin, wala naman pong magja-judge sa iyo dyan. Pero ang bunga mo, huhusgahan ka bandang huli. Ang bunga mo ang magsasabi kung ano ang ugat mo, ano ang foundation mo. Kaya tatapatan ng Diyos ang iyong grabing sakripisyo, tatapatan niya yan ang bunga. Kung anong lalim ng ugat, anong lalim ng naabot ng ugat, yan din yung kanyang bunga na magre-replika sa kanyang bunga. Kung ano ang narating ng ugat, yun ang makukuha at magre-resulta sa rabas. Kaya yan po ang kaharian ng Panginoon. Kaya makikita nyo po na dalhin ang ark doon at anong ginawa ni David dahil nabigo siya, na nakita po natin na hindi po talaga kaya. Kaya ang ginawa ni David sa verse 10 ay nako, hindi madala-dala niya doon sa city of David. Anong ginawa niya? Itinabi niya at dinala niya doon sa bahay ni Obed-Edom, the Hittite. Sino si Obed-Edom? Lahi na kapatid ni Esau. Kaya makikita nyo po, si Obed-Edom ay servant of wilderness. Saan ba'y pinanganak? Saan ba nag-prosper si Esau, di ba? Servant of wilderness. Pero tingnan nyo po, ang Diyos talaga, Jesus for everyone po talaga, na ang lahat talaga ay hindi nagtatangi si Lord at gusto niyang gamitin para ibalik talaga sa tamang lugar ang Ark of the Covenant. Maibalik talaga doon sa city of David. At alam mo ang nangyari? Yung Ark of the Lord ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom ng 3 buwan. At ang nangyari po, ang Panginoong Hesus ay blines ang Diyos, blines ng Diyos si Obed-Edom at ang buo niyang sambahayan.
At nakita ni David yon. Pansin na pansin ni David yon na na-bless talaga ang bahay ni Obed-Edom at lahat and all that belongs to him because of the Ark of God. Ito, tandaan nyo to, because of the Ark of God. The Ark of God symbolizes the presence of God or the glory of God. Kaya ang ginawa ni David, with all gladness, dahil hindi po ang ark ay meant doon sa isang individual lang. Dapat ang makinabang niyan ay syudad. Dapat ang makinabang ng pagpapala ay bansa. Dapat ang makinabang ng pagpapala ay hindi lang private, kundi ang makinabang ay corporate. Hindi lang pang-personal, kundi pang-global. Kaya nga doon mo makikita, with gladness inalis ni David ang ark at atin tong ilugar ngayon sa tamang lugar at sa tamang paraan. Ilugar ngayon natin ang ark sa tamang lugar, sa tamang paraan. We must do it in God's ways. We must do it according to God's ways and God's will. Kaya yung ark, mga kapatid, ay meron pa ring choir, meron pa ring lahat, pero hindi na ang cart ang bumuhat. Hindi na rin ang hayop ang naghila, kundi tao na ang nagdala. At doon nagsayaw si David. Doon sumayaw si David ng grabing papuri sa Diyos. Grabing parangal sa Diyos. Para lang maipakita na ipresenta ng tao ang glory ng Diyos. Parangalan ang Diyos sa paraan na nais ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya tinawag sa atin ng Romans chapter 12, pleasing and acceptable to God. Offer your lives as a pleasing and acceptable to God. Yan ang daily life sharing. Doing God's work must be done in God's ways. Kaya yung way and God's will, hindi po yan maghihiwalay. Kaya minsan, atin pong suriin yung salitang, sa Diyos naman yun, kahit ganito. Sabi natin, kahit ako'y basahan, ginagamit din naman. Diba? Minsan, lagi natin sinasabi, kahit ako'y makasalanan. Oo, totoo. Masasabi natin na kahit ikaw ay makasalanan, pero hindi po gagamit si Lord ng pangmatagalan ang makasalanan ang siyang magdadala. Gagamitin ka, Lord, ng minsan sa paraan na ng oras na yon, pero hindi forever. Maaaring sa paraan na gagamit ka external pero hindi internal. Bakit? Si Obed-Edom, kahit sabihin natin hindi siya mananampalataya, nadala lang, kinatok ang bahay niya. Kaya nga, Jesus for everyone eh. Iba ang puso ng Diyos. Lahat gusto niyang magamit. Pero ito ang tama. Isa pa, ang matindi. Nang si David naghahanap ng gatekeeper, dahil si Obed-Edom natikman niya ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ark. Alam niyo, ang unang nagtaas ng kamay upang maglingkod sa kaharian ng Diyos, si Obed-Edom. Kailangan ko ng mga musikero. Kailangan ko ng musician. Ang una na namang ulit na nagboluntaryo na magtaas ng kamay, si Obed-Edom. So, yung once na pangyayari, na natikman niya ang pagpapala sa bahay niya, naranasan niya ang presensya ng Diyos sa bahay niya, pero in the long run, sa pangmatagalan, kailangan kong itama ang buhay ko, kailangan kong maglingkod sa Diyos. Ikaw, kapatid, na pinagpala minsan sa ginagawa ng Diyos, sa gawain ng Diyos, hindi ka pinagpala para manatili ang pagpapala privately sa iyo.
Kaya ka pinagpala upang ang Diyos makinabang sa buhay mo. At pinagpala ka upang maging pagpapala sa iba. Si Obed-Edom di lang tumigil sa kanyang pagpapala. Si Obed-Edom nagpatuloy na maglingkod as gatekeeper, as worshiper. Kalimutan ko yung isa eh. May pangatlo yan eh. Now, makikita nyo po na kahit man ako'y basahan, pero hindi sa tingin ko, kahit ikaw ay basahan, ewan ko lang. Yung basahan ba ng paa, na pinampunas ng paa, siya ring basahan mong gamitin pampunas sa lamesa ng kainan. So, ibig sabihin, may level din na kategorya yan. Kahit tayo ay makasalanan, hindi forever dapat ang ating litanya ay makasalanan. Kailangan pumasok tayo doon sa kanyang katuwiran. Pumasok tayo doon sa kanyang kalooban. At sumunod tayo sa nais niyang gawin. Kasi ang paggawa sa gawain ng Diyos ay gagawin sa paraan ng Diyos. At kahit naman ikaw ay musician, magaling ka na, skillful ka, pero kapag hindi mo pinarangalan si Lord sa buhay mo, dahil sa mga na nakapaloob sa ugaling langit, na nakapaloob, pag hindi mo isinamba si Lord, na hiwalay sa paraan ni Lord, ay maniwala ka, I don't think so. Kaya nga, mayroon pong, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon, John 15:16, di ba? Ay magiging fruitful. Ano ang kasunod? And your fruit remain. Maraming tao fruitful lang sa isang beses, pero wala yung fruitful that remain. I am talking now about fruitfulness that remain. Hindi lang ito, yung maglingkod ka. Pero pagdating sa pulpito, magaling ka. Pagdating sa bahay, sira ka. Ang ganda mo sa barkada, magaling ka sa barkada, pero pagdating sa kapatid, sira ka. Saan ngayon ang totoo diyan? Hindi papayag si Lord ng ganyang kunwari. Oo, may kainaan, pero hindi forever na lagi mang kang mahina. Kailangan mo ng lakas. Kailangan mo ng katimbang. Kaya si David, minsan siyang sumemplang, minsan siyang pumalpak, pero hindi pwede forever na may kapalpakan. Di ba? Kasi minsan, napatawad tayo. Pero pag paulit-ulit natin, sinasabi na patawad ulit, lawless ng tawag yan eh, pananadya na yan eh. Kaya sabi ng Bible, by your works, you will be rewarded. Kasi kailangan po talaga magtugma ang ating gina-action sa ating intention. Talagang mag-match po yung 220, ang gamit mo 220 din. Hindi yung 220 volts ang saksakan, 110 ang gamit mo. Sabog. Kaya marami ngayong nasabog. Marami ngayong buhay, mabait naman, pero sumabog. Kaya hindi papayag si Lord hanggang mabait ka lang eh. Ang nais ng Panginoon ay talagang mabuhay ka na kaisa ng kanyang kalarawan ng Espiritu niya. Taglay-taglay mo para madala mo ang kanyang buhay na lumalakad sa lupa, nakitang-kita ng lahat at nababasa ng lahat. 2 Corinthians 3:2. Yan ang purpose. Hindi naman to pagmamayabang na ginagamit ako ni Lord. No. Pagmamayabang ito na si Lord talaga ang kitang-kita sa lahat ng panahon kung maaari. Kasi ang salitang makasalanan, yun yung
Kahit di mo sinasadya, nagkakasala talaga eh. Pero ngayong pinatawad ka na, ay huwag ka namang manadya. Sinasadya mo na yan eh. Diyan pumapasok ang salitang lawlessness. Diyan pumapasok ang salitang, yung salitang transgression. Ano ang transgression? Yun yung to choose intentionally disobey. Willful trespassing. Intentional na eh. Nananadya na tao eh. Blatantly disregarding an authority. Blatant na talaga eh. Yun yung trespassing, intentional na trespassing eh. Di ba? Kaya nga po, alam natin sa buhay ni David yan eh, minsan nagkamali kasi sinadya niya na yun eh. Pero ang maganda kay David, nagsisi, nagbago, nagsabi sa sarili ng Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Hallelujah. Kaya mga kaabangers, yung salitang transgression, ito po yung mga kasalanang nakakahawa eh, na ipapasa. Nahahawa ang paligid mo, nahahawa dahil sa intentional mo, nakaka-impluwensya ka sa iba, na ang iba din ay pwede na, nandadamay ka. Kaya ang sumpa po, mga kapatid, because of transgression. Inumpa ko kayo dahil sa transgression ng inyong mga magulang. Kaya nadadamay ang hindi dapat madamay. Kaya sinasabi ng Bible ay talaga naman. Sa Hosea 4:6, my people destroy because lack of knowledge, and they refuse knowledge. And because of that, your children mananagot. Pati mga anak tuloy, nadadamay. At ang Panginoong Hesus naparito para awakasan yan. Naparito para yan ay pigilan. Para yan ay ikaw maging overcomer. Para ikaw ay yan ay magiging Yan yung plural na kasalanan ngayon. Kanina singular na kasalanan. Ngayon plural. O di ba? Kasi yan ay premeditate. Kaya makikita nyo po na ang matindi niyan yung blatant disregarding authority. Wala na talagang honor and respect. Kaya ang Panginoong Hesus came to destroy all the works of the devil. Nandoon kaya yan sa istorya ni David sa 2 Samuel chapter 11 verse 14 to 17, 2 Samuel chapter 12 verse 9, 2 Samuel chapter 12 verse 12, yung sikretong ginagawa niya. Intentional. Kaya nadadali yung hindi dapat madali. 2 Samuel chapter 12 verse 18, yan po yung mga, kaya na parito ang Diyos para tayo ay bigyan ng standard, bigyan ng tamang pamantayan, dapat na paraan para hindi po tayo laging nadadali dahil sa ating mabuting intention pero yung action di nagtugma. Pati bansa tinatamaan. Pati kapitbahay tinatamaan ng ating kalikuan. Pati mga taong hindi dapat madamay na dadamay sa ating mga ginagawa. Lalo na kung ikaw ay
posisyon sa isang masela na posisyon at yung position mo, hindi mo ginagawa, ang iba madadamay sa hindi mo ginawa na dapat mong gawin. Nakakatakot to kasi ang Diyos mismo ang kalaban mo dito. At syempre, sarili mo. Kaya ang Panginoong Hesus nag-alok sa atin, namamanhik sa atin. Kung pagbubuksan mo ang iyong puso, ako ipapasok sa iyo, kakain kasama mo. Upang mapalaya tayo, makakita tayo ng bukang liwayway ng pag-asa. Kung mananalig lang sana. Kaya sabi niya doon sa babaeng Samaritana sa John chapter 4, kung alam mo lamang kung sino itong humihingi sa iyo, maaaring hihingi ka sa kanya at ikaw naman ay bibigyan niya ng tubig, isang tubig na nagbibigay buhay at ito ay sasagana sa buhay mo, ay aleluya, isang tubig na sasambulat sa buhay mo. Hallelujah. Sabi ng Bible, ito yung babalon sa buhay mo. Tubig na nagbibigay buhay. Ito yung sinasabi ng 1 Corinthians 15, di ba? A life-giving spirit. Yung spirit ni Jesus nasa sa iyo. Ito yung life-giving spirit. Maraming tao kang mayayakap balik sa Diyos. At maraming liko na maitutuwid. Maraming bako-bako na papatag. Maraming mga taong magbibigay parangal sa Diyos dahil sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya gusto niyang wasakin ang kasalanan, sunod transgression. Sunod gusto niyang wasakin ang iniquity. Ang iniquity is more deeply rooted. Premeditated choices. Pinag-isipan mo na yan eh. Tapos continuing sinning without repentance. Mali ka na nga, ay mo pang magsisi. Ito yung iniquity. Ito yung natitira na sa buhay mo na hindi mo na check, that leads to a state of willful sin with no fear of God. Wala ng takot, wala ng pakundangan. Alam mo kung paano na-build up yan? Dahil sa ayaw magsisi. Ayaw magsisi ng tao. Nagmamalaki pa. Kung ano ang mali, pinagmamalaki pa. Tindi niyan, sin, transgression, and iniquity. Kaya naparito ang Panginoong Hesus upang wasakin yan. Ang atin dito, gaano ka ba ka-willing na isuko ang buhay mo na yan? Walang pilitan. Kung maniniwala ka, walang pipilit sa'yo o hindi. Pero isang gagaranti ako sa'yo, pag pinili mo, talaga naman bibigyan ka ng isang buhay na ganap at kasyasya. Buhay na kaaya-aya, buhay na kung saan kahit may problema ka, hindi na mamatay ang kagalakan ng Diyos sa buhay mo. Kasi ibang klaseng disposition niya nakaisa ang Diyos. Ito yung kagalakang hindi maunawaan, walang tamang salita na pwedeng ipaliwanag ang kagalakan at kapayapaan na yan. Kaya yan po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya tingnan niyo po, ang mga anak ni Eli, sa 1 Samuel chapter 3, diba? Verse 13 to 14.
Kaya nga po, pinagalitan ng Diyos si Eli eh. Sa 1 Samuel chapter 2, verse 29 to 30. Pinagsabihan ng Diyos si Eli sa pamamagitan ni Samuel. Pinagsabihan siya ng Diyos at sabi ng Diyos sa kanya ay talaga naman, ikaw sumausaw ka pa. Sumausaw ka sa ginagawa ng mga anak mo. At ngayon, di mo namamalayan na dahil nakisawsaw ka sa ginagawa ng mga anak mo, ako ang sinipa mo, niyakap mo ang mga kalikuan ng anak mo. Intentional yun eh. Kasi si Eli, kilala niya ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, for be it from me. For those who honor me, I will honor. And those who despise me, sabi ni Lord, shall be lightly esteemed. Hindi niya talaga sasantuhin. Now, tingnan natin, bakit tayo tinatamaan ng ating kahirapan? Masipag naman. May pinag-aralan naman. Nakatapos naman. Ba't mahirap pa rin? Malaki naman ang kinikita. Ba't kinakapos pa rin? I tell you mga kaabangan, sinasabi ko to sa inyo, ang kahirapan ay sumpayan. At naparito ang Panginoong Hesus upang wasakin lahat yan, pawalan ng bisa yan. At kung mananalig ka, palalayain ka niya. Tingnan mo, sikat ka lang naman, popular, wala ka naman pera. Anong gagawin mo diyang popularity na yan? Buo nga ang katawan mo, popular ka, di ka naman masaya sa private life mo. Anong gagawin mo dyan? Ang daming pagkain, wala namang ganang kumain. Ang higaan mo naman, waterbed. Ang nakahiga naman, living bed. Anong gagawin dyan? Malamig ang aircon sa kwarto. Ano magagawa ng malamig na aircon sa mainit na ulo? Wala din. Ay, nako, I tell you. Kaya kailangan natin ng Diyos. Sabi niya, ako ang iyong kapayapaan. Ako ang iyong buhay. Ako ang iyong lahat-lahat. Sabi niya sa Acts 17. He is our light, our breath, and our all things. Sabi niya sa Acts 17:24, hindi niya kailangan ng tulong ng tao. Kasi siya pa nga ang tumutulong. Siya ang nagliligtas. Kaya in Him we breath, in Him we live, and in Him our all things. Kaya sabi niya, if you repent, times of refreshing will come. Sabi niya sa Acts 17, verse 30 to 31, mahabang panahon na hinayaan tayo sa ating pagpapabaya at pagkawalang bahala. Pero binigay niya ang pagkakataon na ang tao ay magsisi. At kanyang tinalaga si Kristo Jesus na mabuhay mula sa mga patay upang husgahan ng lahat. Kaya yung defining factor natin, walang iba kundi ang death and resurrection of our Lord Jesus Christ. No other except Him.
Wala pong maraming daan ng kaligtasan. Isa lang hong daan. Na kung mananalig ka, kakalingain ka niya. Kung magsusuko ka ng buhay, patatawarin ka niya. Siya ay masaganang magpala. Siya ay masaganang magpatawad. At kung mananalig kang pinatawad ka nga. Hindi mo kailangan kapain ang feeling mo. Kasi hindi mo naman kailangan pakiramdamang Pilipino ka. Ganyan din, hindi mo kailangan pakiramdamang tagalangit ka. You will just automatically act like one as it is in heaven, here on earth. Yan po ang katotohanan dyan. Wow, hallelujah. Glory to God. Nawa, nakuha natin tong part 3 na ito. Ultimate purpose of God is to destroy all the works of the devil. Bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Buhay na kapiling siya. Buhay na may kagalakan at kapayapaan kahit maraming problema. Kahit may pagtitiis, dahil sa kapayapaan, gumagaan ang mabigat. Kaya a joyful heart does a good medicine. Ang masayahing puso ay gamot. At ang pagiging masayahin ay nanggagaling lamang mula sa biyaya na alok ni Kristo Jesus sa ating lahat. Na kung mananalig tayo, ay masagana siyang magpala. Kung mananalig tayo, humingi ng tawad, ay handa siyang magpatawad sa iyo. Gaano mang karumi, sabi ng Isaiah, halika kayo, magliwanagan tayo. Gaano mang kadami yung kasalanan ay patatawarin kita at papuputiin ang kasing busilak ng niebe. At ikaw ay aking lilinisin na para bagang hindi ka nagkasala. Ganyan katapat ang Diyos Ama. At ang banal na espiritong pangako niya ay mananahan sa iyo. Hallelujah. Lapit tayo sa Panginoong Hesus. Lapit tayo, sabihin natin na may pananampalataya, Panginoong Hesus. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Pinapatawad ko na ang mga taong nagkasala sa akin. Gaya ng pagpatawad mo sa akin. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap kita, personal kong tagapagligtas. Sumabay ka. Sabi mo, personal kong tagapagligtas, Lord, tinatanggap kita. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Bigyan mo ako ng pusong dalisay na nais mo upang mabago ko ang gawin ko. Mabago ko ang isipan ko. Mabago ko ang takbo ng buhay ko. Sa gayon, maranasan kitang lubusan. Salamat, Lord, sa kaligtasan. Salamat, Ama, sa kalayaan. Salamat, Holy Spirit, sa iyong pangunguna at paggabay. Salamat, Lord Jesus, dahil sa iyo, naging matibay ang buhay ko. Matatag. Di magigiba. Dahil ikaw ang aking lakas. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So pagpalain tayong lahat ng Diyos at pangunahan at samahan sa lahat ng pagkakataon. God bless po at pagpalain tayong lahat ng Diyos Ama.
Amen at amen.